Ang isa sa biggest comeback ng isang player sa NBA si Cameron Payne. Noong 2019, nag-sign siya sa Chinese Basketball League. Naglaro siya ng isang season doon. Tapos bumalik siya ng NBA G League noong 2020 para sa Texas Legend. Doon din siya kinuha ng Suns noong June 30, 2020. Ito yung mga time na papasok ng bubble. Marami kasi mga players noon na hindi gusto maglaro dahil sa health issue. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa 8 games kasi ni Cameron Payne sa Suns noong 2020 bubble, meron siyang 11 points, 3 rebounds, 3 assists at 51% mula sa 3-point area. As in, maganda talaga yung pinakita niya doon. Nang sumunod na season, naging vital piece pa siya para sa Phoenix Suns. Lalo na nang dumating si Chris Paul. Isa sa mga naging reserve din itong si Cameron Payne para kay CP3. Doon masasabing nagkaroon ng quality minutes itong si Cameron Payne dahil kahit pa dumating si Chris Paul, si Payne ay merong 8 points, 3 rebounds, 3 assists, 48% sa field at 44% sa 3-point area sa loob yun ng 18 minutes per game. Meaning nun, kada isang minuto, either makakakuha siya ng assist, points o rebounds. Naging vital factor din itong si Cameron Payne sa run ng Suns nung playoffs. Sa 2022 at 23 season, nag-average pa noon si Cameron Payne ng 10 points, 3 rebounds, 4 assists, 34% sa 3-point area at naging 21 minutes per game na siya. Nagkaroon din siya ng kontrata dito sa Suns. Sa 2021-22 season, ito yung opening week ng NBA. May naging viral na video doon na sinabihan ni LeBron na si Cameron Payne dapat maging humble. Ang sinabi kasi ni LeBron doon, 1.5 year ago, nasa bahay niya si Cameron Payne. Tinatrash talk di umano ni Cameron Payne itong si LeBron at pinaalala lang ni LeBron na wala siya sa liga ng isang season. Nangyari yon sa ikalawang laro ng Lakers kalaban ng Suns. Si LeBron noon meron 25 points pero panalo pa rin ang Phoenix Suns noon. Kung maalala nyo, yun din ang unang taon na dumating si Westbrook dito sa Lakers via trade at prior doon, yung 2021 playoffs, ang Suns ang naglaglag dito sa Lakers sa first round. Pero alam ko doon, nagsimula talaga yun ng 2021 playoffs. Doon ang trash talk si Cameron Payne sa mga players ng Lakers. Isa pa, nagalit din noon si LeBron kay Cameron Payne na muntikan niyang ma-injured si Anthony Davis sa isang play. Si AD kasi okay lang dito kay Payne, pero hindi okay kay LeBron yung ginawa ni Payne dito kay AD. Sa interview naman ni Cameron Payne after ng game, hindi naman niya kausap si LeBron at wala naman siyang sinabing masama kaya nagulat na lang siya sa report. Makalipas din ang ilang linggo after ng insidente na yon, sinabi ni Cameron Payne na ang Suns ang number 1 team sa buong mundo. Ang Lakers ang pinaka-worst team sa West. Isa pa doon, lumabas talaga na may history ng feud si Cameron Payne dito kay LeBron. After din ng 2 season, kasama na ang taon ni Cameron Payne na di umano tinrash talk niya si LeBron, ay nag-sign nga siya sa San Antonio pero winave din agad siya. Bumalik ulit sa sinabi ni LeBron na si Cameron Payne dapat maging humble dahil nga nawala na siya sa NBA dati. Ngayon, wala pa rin team itong si Cameron Payne pero ang report kasi doon, interesado sa kanya ang Minnesota. Pinaalala din doon na hindi nagbibiro si LeBron na sinabi niya dating maging humble itong si Cameron Payne. Dati, meron pa kasing mga sinasabi talaga o rumors yung dating teammate ni LeBron na mga analyst na ngayon na mawawala ang isang player sa NBA kapag tinrash talk nila si LeBron. Siguro exempted pa dito si Dillon Brooks. Nilaglag na lang ni LeBron sa playoffs. Binalik din kasi ng ibang analyst yung insidente na yon after nga ma-wave itong si Cameron Payne at binalik yung naging trash talk niya dito kay LeBron. Pero si LeBron pa rin yung nanalo sa huli. Ang ibang mga analyst at ibang write-up sinasabing kailangan ngayon ni Cameron Payne ng team na kailangan siya katulad ng Suns na nangyari dati.